Sandro, malapit na nga ang pasukan. Either June 3 or June 9 ata, i-start na nga na naman ang pasukan. At kaya naman, marami na ang ilang ahensya sa gobyerno, lalong-lalo na ang PNP na naghahanda para sa darating na pasukan at para bigyan tayo ng impormasyon tungkol. Kasama natin live na live this morning si Superintendent Jonathan Cabal, Chief Operations PIO PNP. Good morning. Good morning, sir. Yes, good morning at good morning sa ating mga televiewers. So, umpisahan na natin, Sandro, no? Sir, ano po ba yung mga paghahandang ginagawa ng PNP lalo na malapit na nga po yung pasukan? Well, actually, no, ang PNP, even though nasa election period pa tayo, meron na tayong tinatawag na Brigada Eskwela. At dun sa Brigada Eskwela na yun, may mga pulis na tumutulong sa mga guro, sa mga school administrators na linisin yung mga classrooms. Kasi alam naman natin, yung mga classrooms ginamit nung eleksyon. At meron tayong itinatag na mga police assistance desk nung election. At nung election duty na yon, magiging campus duty na ngayon dahil meron din tayong police assistance desk na itinaratag sa mga iba't ibang bahagi ng bansa. Sir, ito po sa Brigada Eskwela, ano po yung mga ginagawa pong paglilinis? Alam ko kasi may nakita po ko, may mga ibang pulis na nagpipintura din po ng mga hallways, kumbaga sa mga schools. Hindi lang po kasi, ang inisip po siguro, naglilinis lang ng mga tarpaulin siguro or mga papers na naiwan. Actually, hindi lang yung paglilinis ng mga classrooms. Even though yung sinabi mo nga na pagpe-paint ng mga things at actually pati yung pagkukumpuni ng mga armchairs kasi ginamit din yan ng eleksyon at mas maganda na pagpasok ng ating mga kabataan, mga pupils natin sa school, maganda yung yung environment nila. Babalikan nila kumbaga yung school nila. Pareho pa rin, hindi untouched kumbaga. Very conducive to learning talaga. Sir, besides Brigada Eskwela, ano pa po ba yung ibang security preparations ng PNP? Well, actually, nasimulan din to ng ating NCRPO Director sa pag-uutos ng ating Chief PNP na si Police Director General Alan Purisima na i-check din yung mga dormitories in coordination with the Bureau of Fire Protection dahil alam natin na pagdagsa ng mga estudyante sa dormitories, lalo-lalo na dun sa University Belt, na kailangan safe yung mga estudyante natin doon at walang sakuna at yung mga fire hazards, kailangan ma-check din natin yon in coordination with BFP. At syempre, yung mga police community precincts natin na malapit sa mga schools, they have come up with security measures upang magkaroon ng police visibility, lalong-lalo na pagpasukan. At syempre, itong pagpasok, itong uwian ng mga estudyante going to their respective andun din yung mga road security at syempre yung area security doon sa school na yan. Yes, sir. Ngayon naman po alam naman po natin dahil papalapit na ngayong school season, yung mga tao po siguro dagsahan sa mga malls, puro namimili ng mga school supplies, mga uniform. Meron po ba kayong mga krimen na inaasahan na po? I mean, sa ganitong panahon po ba tumataas din po ba ang crime rate? Dahil nga po naglalabasan ng mga tao at nag-shopping siguro sa mga kung saan sa mga shopping malls. Well, definitely, yung crime, andyan na rin yan. Kasi merong opportunity. But then again, the police has to address this dahil pag meron tayong mga aggressive police operations like yung police visibility, medyo negated yung, yung occurrence ng mga pickpocket, ng hold-up, kasi nakikita nila po ng tao or ng mga would-be criminals na merong police sa paligid. At definitely, hindi nila gagawin yung kanilang mga hindi magandang gawain. Yes, pero sir, doon napakarami pong activities ng kapulisan para makapagbantay sa safety and security ng mga kababayan natin. Pero gaano po ba karami yung mga nakadeploy, lalo na siguro sa Brigada Eskwela, tapos yung mga nakadeploy din po para sa mga shopping malls, and yung mga ide-deploy po ninyo pagdating na nga ng pasukan mismo? Well, actually yung mga natin, yung stations natin, well complemented din naman yan ng ating mga LGUs at meron din yung partnership with the barangay officials, meron tayong tinatawag na barangay peacekeeping action teams at yung mga yun katulong ng mga pulis. Alam naman natin na yung police to population ratio natin hindi sapat. Yes. Ang ideal kasi is 1:500. Ngayon ang police to population ratio natin is I think 1:700 nationwide yon. So merong plano ang PNP na mag-recruit pa ng mga additional policemen. But then again, we are not stymied dun sa kakulangan ng personnel namin. But then again, lalo pa namin pinag-iigting yung partnership with the local communities. Sir, gusto ko lang malaman, usually po ba kapag malapit ng pasukan, ano ang pinaka-major na problema na nakakaharap ng PNP? Well, tingin ko yung traffic. Kasi though sa MMDA partner,
pag traffic kasi, iisipin din ng mga tao, police functions pa rin yan. But then again, meron tayong mga police na dedicated for traffic security. At I believe, isa sa mga binabantayan ng PNP ngayon ang problemang dahil nga malapit na rin ang pasukan. Ano ang ginawa niyong aksyon tungkol dito? Well, actually, as far as I can recall, meron tayong tinatawag na campus security operations. Even last year na conceptualize to at na-institutionalize to sa initiative ng DPCR at ng Police Community Relations Group. At yung campus security operations na to, ito yung dialogue ng mga police commanders doon sa PTA president at doon sa school administrators, pati yung sa mga campus security managers upang matuwart natin yung mga incidents ng mga bullying. Pero ito pong bullying po kasi alam naman po natin na napakalaking problema nga po ito dahil sa mga estudyante, dahil sabi nga ni Dayan kanina umaga po, sir, parang nakaka-trauma po sa mga kabataan nito. Pero paano po ba ina-address ng kapulisan yung bullying? Kasi hindi niyo naman po pwedeng i-apprehend tong mga batang mga bully, hindi niyo naman po sila pwedeng ilagay sa kulungan. So ano po yung approach Siguro po more ninyo? of kung may mga projects sila na related sa bullying na mas appropriate para sa mga Well, estudyante. siguro sa tingin ko malaking factor yung participation talaga ng mga magulang. They should know kung ano yung mga nilang mga anak. At dun sa part kasi namin, alam naman natin na ang mga bata hindi pwedeng ikulong yan. Yes. At yung mga minor problems like bullying sa school, dapat concern din yan ng school. But then again, kung umabot to sa isang krimen, dun papasok yung PNP. At dahil meron nga tayong campus security operations, kahit paano na-address natin to at hinihikayat po natin yung mga magulang natin, alamin po natin yung mga problema ng kanilang mga anak upang sa gayon, pwede nilang isumbong yun doon sa school authorities. At the same time, pwede na rin sabihin sa mga kapulisan kung medyo malala na yung problema. Sir, paano bang mangyayari kung magtatayo kayo ng campus security operation since ang daming eskwelahan, like both private and public? Or Well, actually, sa Metro Manila lang po ba ito? Actually, nationwide yun. Yun dialogue din actually. Pakikipag-usap yun, partnership with the school authorities. At the same time, pati na rin yung LGU. Kailangan kasi ng shared responsibility when it comes to public safety. Hindi naman pwede sa pulis yan. So, we have to seek the help of the local government, the community, the NGOs, and everything that forms part of our society. Ito sir, kasi recently nga po, conclude po natin yung elections natin and alam po natin na napakalaking role ng pinlay ng PNP and ang dami pong naging problema na na-encounter po ninyo. Isa na po dito yung sa Bacoor, Cavite na standoff. Ano po, pwede po ba natin pag-usapan to? Ano po yung naging problema para po sa mga manonood natin na hindi po alam kung ano talaga yung storya behind it? Well, actually, yung Cavite incident, simple police operation lang yan. Merong nagsumbong sa PNP na may mga presence of armed men, but then again, pumunta po yung ating mga local PNP doon at nakita po na isang NBI personnel together with 5 civilian agents allegedly at nung nirespondihan po ito ng ating kapulisyahan, wala pong necessary gun ban permit coming from the COMELEC. So may mga violations na po. At meron pong mga tao na riding na motorcycles na nung pumunta po sila at nagresponde po yung mga police na andun sa area, nagtakbuhan po dun sa isang residence, sa isang mansion. It turned out dun po yung bahay yata ni Senator Revilla. At alam mo naman po natin pag may mga violations of law, wala pong sinisino ang at kami po, we always uphold the law. Yun po ang kabilin-bilinan ng ating Chief PNP na wag po tayong titingin kung dilaw man yan or asul or we have to uphold the rule of law. Wala po kaming sinisino or wala pong nag-uutos sa amin na gawin yung mga bagay-bagay na hindi naman pwedeng gawin ng pulis. Tama. Pero sir, ito po kasi sabi niyo nga po mga civilians lang po ito na kumbaga nakabihis lang. Nagbihis lang. Ano po yung mga sanctions po nila? Sila po ba yung nakulong? And paano po may iwasan yung mga ganitong pangyayari? Kasi kumbaga kahit sino naman po pwedeng magsuot lang ng parang vest or jacket at magkunwaring NBI at manakot na po ng mga tao. So paano po ninyo ina-approach ang problem na ito? Well, yung unang stage ng insidente wherein merong 5 civilian agents na nahuli at isang NBI regular agent allegedly,
So yun, na-filean ng kaso yung mga yun. But then again, yung 30 na pumunta dun sa isang bahay, hindi na po namin na huliin ngayon dahil hindi po pinayagan ng may-ari yung mga pulis na pumasok. Warrant pa po para makapasok? Hindi po. Actually, sa mga pursuit operations, kahit walang warrant, pwede nyo hulihin hindi natin alam kung yung mga armed men will do harm dun sa mga occupants ng bahay. At meron po tayong mga insidente in the past na may mga pursuit operations po tayo ng mga magnanakaw, hinuhuli po yan ng mga pulis, pumapasok po yan sa bahay, at wala naman pong violation yung pulis, basta ginagampanan nyo po yung tungkulin niya. Kung maalala nyo po, dun sa Parañaque, meron po tayong hinuling mga magnanakaw, pumunta po siya sa isang warehouse, tapos nakita po dun sa warehouse na marami pong shabu. So, yun po yung mga blessings po ng mga ganun. At ang PNP po ay laging guided po ng serbisyo makatotohanan. Yun po yung laging dinidikdik ng ating Chief PNP na dun po tayo sa totoo. Sir, going back dun sa kanina, may update na po ba or may idea na kayo or dun sa investigation kung bakit nila ito ginawa? Kung bakit sila nagbihes ng pang-NBI? Well, hindi na natin dahil nung nag-apply ang PNP ng search warrant upang makuha yung mga barel. Actually, ang objective ng PNP doon is makuha yung mga barel kung are they licensed, covered by COMELEC exemption permits. Siyempre kasi may gun ban nga din po. Opo, ang may hawak sila. nakakapagano nga po rito, ang pulis po even us, kung nakitaan po na may baril at hindi ka po performing ng duty mo, functions mo as a policeman, hinuhuli po yan So continuing po yung ating gun ban at pati po yung mga army or yung mga AFP, nahuhuli po yan ng PNP. How much more this armed men na hindi namin alam kung anong color of authority meron sila. Tama. Sir, bukod dun sa napag-usapan natin ngayon, ano pa po ba ang ibang proyekto o pinagkakabalahan ng PNP ngayon? Well, syempre andun din yung drugs. Tinututukan din po ng PNP yan in coordination with the PDEA. Okay. So siguro panghuli na lang po, baka meron po tayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga? Well, magtiwala po kayo sa inyong PNP at kung meron po kayong katanungan or meron po kayong mga information na pwede nyong i-share, itawag nyo lang po sa 0917-847-5757. Ito po yung isumbong mo kay Chief. Okay. O ulit, 0917-847-5757. Isumbong mo kay Chief. Ayan, dyan lamang po ang numero niyong tatawagan kapag po problema. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga, Superintendent Jonathan Cabal. Thank you so much, sir. Thank you.